So what's up mga tropa? So for today's video, tuturuan ko nga po kayo sa naging process ng pag-avail ko ng personal loan sa BPI. So para po natin makita kung saan po tayo makapag-apply, i-search lang po natin sa Facebook ang BPI. And then kung makikita nyo po yung ads na yan guys, yung extra cash in a flash. So ang kinaganda nito guys is enjoy low monthly add-on rates and flexible payment terms, no documents needed for credit card holders. So once we click the apply now, ayan po makikita natin mga katropa. So nakalagay dito na it takes 5 to 10 minutes and then ID and proof income lang ang kailangan mo. Also mga tropa, you may open a BPI deposit account after the loan has been approved para mas madali makuha ang iyong niloan sa BPI. So first question is, are a Filipino citizen or foreign residing in the Philippines? Yes or no? And then date of birth. So i-continue lang natin yung mga tropa para mag-proceed tayo sa ating BPI personal loan. So once we proceed, so need po natin ilagay kung meron ba tayong credit card. So yes or no lang mga tropa. Take note na wala pong credit card nung apply ako dito. So ask nila yung gross monthly income mo and then yung source of funds. So for the source of funds mga tropa, pwedeng through salary and etc. And then yung verification na I am not a robot and then I agree to the bank data privacy statement and continue. So once done, makikita mo dyan that you are eligible to apply for a BPI personal loan. So first thing mga tropa is lalagay nyo muna kung ano yung purpose ng loan, and then kiklik lang po natin yung loan amount or kung magkano po yung loan na binabalak nyo, and then yung term. So hanggang 36 months siya guys, so it's very flexible. So for the purpose of loan mga katropa, pwede siyang education, medical, home improvement, appliance or furniture, business related, travel or others. So next thing mga katropa, for the term, yun nga sinabi ko kanina, meron siyang 12 months, 18 months, 24 months, 30 months, and 36 months. So it depends on you kung kailan mo siya kayang mabayaran. And mag-automatically compute siya kagaya nito mga tropa. So nagtry ako ng 40,000 and then within 12 months lang ang validity. So meron akong monthly amortization na 3,813.33 na babayaran ko monthly. So once we continue mga tropa, mag-a-ask siya ngayon ng mga personal information mo such as first name, middle name, last name, email address, and such. So mga katropa, ang tip ko lang sa inyo is lagay nyo kung ano yung totoong information sa inyo para hindi kayo magkaroon ng problema. So next is re-retype yung email address, citizenship, mother's maiden name or yung pangalan natin mga nanay nung dalaga pa sila, and then male or female, and civil status, and number of dependents, meaning kung ilan yung dinedependehan mo. So example, nakatira ka sa iyong magulang. So 1, 2, so mama at papa, and then yung kapatid mo kunyari na nagpapaaral sa'yo, so 3. So yun, so continue natin siya. And then ito naman mga tropa is so inyong contact information. So mga tropa, ang required lang dito is yung phone number. So kung wala kang home phone number or yung mga nasa telephone, okay lang. And also alternate mobile number. So next is yung province, municipality, house unit, village or barangay, and then zip code. So make sure na tropa na tama yung mga details na to kasi i-verify ka ng verifier from BPI. So after dyan, years of stay, kung ilang years ka na nakatira dun sa address na nilagay mo. So make sure mga tropa na dun ka mismo nakatira ngayon para wala kayong problema. So then once we click the next, mag-ask lang dito if you have a relationship on the BPI directors and such, and also workers. So lagay lang natin dyan no since wala naman talaga. Then we continue. After nyan, magpo-provide po tayo na ating TIN identification number. So ang TIN ang pinaka-required. And then yung SSS GSIS is just an optional. So encode lang po natin dyan yung ating numbers. So once we continue, mag-a-ask siya ng employment type, if employed ba, self-employed, retiree, pensioner, OFW, beneficiary of an OFW, or a passive income earner. After which mga tropa,
ayan, may lalabas. So, lalagay mo dyan yung position mo, employer mo, or anong company ka nagtatrabaho, industry, and such informations. So, yun mga tropa, makita nyo, total job tenure in years, kung ilang years ka na sa company, paano makokontak yung work mo, like business phone number, email address. Kung walang phone number ang inyong company, I suggest ilagay nyo na lang yung contact number nyo. Ganun ang ginawa ko mga tropa. And then province, state, municipality, company address, and zip code. So lalagay nyo lang naman dyan. Kung hindi nyo alam yung zip code, guys, isearch nyo lang sa Google. So example, lagay nyo yung address is Ayala, ganyan. So lagay nyo lang kung ano yung zip code ng Ayala. So after nyan, i-continue lang natin siya mga tropa. So, pag-as yung mga tropa, ang next po natin fill upon is kung meron ka bang existing na BPI savings or current accounts. So, if wala mga tropa, okay lang. Sabi nga doon kanina. And then, yung pangalawa is kung paano mo makukuha or masasignan yung mga loan documents. So, click nyo lang yung visit a BPI branch. So, after yung mga tropa, mag-upload ka ng inyong mga documents such as yung proof of income. So, last 3 months payslip or income tax return, or certificate of employment. So ako mga tropa, pinasa ko is latest 3 months payslip. So after yun mga katropa, ito na po yung pinaka-summary ng mga sinagutan nyo from loan, personal, financial, and documents. Kung saan, sa loan dito yung kung magkano yung balak nyong i-loan, sa BPI, sa personal, nandito yung mga personal informations natin na na-encode such as yung name, and such details about us. Financial, dito yung sa work, and then yung documents yung in-upload mo. So after nyan, click nyo na I have read and understood. So after nyan mga tropa, nakatanggap ako ng text from BPI na thank you for applying for a BPI personal loan. Your application will be evaluated within 5 banking days. If you did not apply for a personal loan, please call 889-10000 or visit any BPI branch immediately. So yung mga tropa, so yun nga no mga tropa, after ko mag-apply or ma-submit yung aking application sa BPI personal loan link, automatically bigla silang nag-text sa akin sa phone ko na thank you for applying for a BPI personal loan. Your application will be evaluated within 5 banking days. If you did not apply for a personal loan, please call 889-10000 or visit any BPI branch immediately. So yun nga mga tropa, within 5 banking days talaga mga tropa is may nag-call sa akin from them na nagbe-verify if nag-avail ka talaga ng loan, and also nag-ask siya ng mga personal information such as name, address, and such to verify na you are applying for a loan, and also ano yung income mo, means of income mo. So sabi ko, I'm employed and yung work ko, also preferred delivery address. So kung saan mo balak ipadala yung loan documents, pero mas pinili ko doon na visit any BPI branch para mas madali siya. So para pipirma ka lang naman doon mga tropa. So after 16 days, nag-text ulit sila na I am approved on my personal loan. So maghintay na lang tayo ng instruction for signing of the loan contract. So after nun mga tropa, bigla silang nag-text ulit na pwede ko nang masignan yung contract ko. So inabot siya ng halos 1 month. So ayun, pumunta ako sa BPI branch na malapit sa amin, which is yung sinabi ko. And then pagka-pirma ko, mga after few days, na-credit na ang aking BPI personal loan. So mga tropa, if you have further questions, just comment down below and tulungan ko kayo. So yun lang mga tropa, maraming salamat, paalam.